Magandang hapon mga kababayan. Meron na naman tayong pag-uusapan na isang nakakaantig na topic sa ating programa. Ito ay tungkol sa isang lola na binayaran ng expired na Ovaltine. At marami na namang naantig, ano? 'Di ba? So ang istorya ng lola na to ay maraming naabot, 'di ba? Yung reach niya, ano, kasi sobrang viral ito eh. Kasi tayo mga Pilipino, pag mga malateleseryeng istorya kasi, ano talaga tayo diyan? Fan tayo ng mga ganyan. Anyway, tingnan natin yung details nung nasabing viral na Ovaltine. So ito yung video, i-silent ko kasi wala namang sinasabi do sa video eh. Video lang siya at caption. Pero titingin tayo ng isang news article, no? Kung ano ba talaga yung tunay na detalye. Pero ito yung video. Ayon sa video na ito, wala na siya yung yung original na na sounds eh. Sabi nga dito, yung nanilbihan ka nga sa kamag-anak mo nang walang bayad, basta may maibigay lang sa'yo, expired na Ovaltine inabot. So ito yun, yung pinambayad. Pero ngayon, inisponsoran siya ni Ovaltine eh. Inisponsoran siya ng Ovaltine ng 1 year yata supply, pagkakaalam ko. Talagang siguro nasanay si nanay mag-Ovaltine kesa magkape. Pakinggan nga natin yung deeper story behind dyan. Kasi may nakita akong parang news regarding dito eh. Pakinggan natin ito mga kababayan ko. Ito ay galing sa DZRH, no? Yung news. Ano bang nasa likod nito? Viral ngayon sa social media ang video kung saan ibinahagi ng isang uploader ang kanyang lola na binigyan umano ng mga expired na chocolate powder drink bilang bayad sa maghapon nitong paglalaba. Dahil dito maraming netizen ang tila parehong nahabag at nagalit sa Ang buong kwento panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Binubura nila yung Ovaltine eh. Tila nadurog ang puso ng maraming netizens sa viral video na ito ng uploader na si Love Jean sa TikTok. Dito kasi inilabas ni Jean ang kaniyang sama ng loob dahil sa ginawang hindi katanggap-tanggap sa kaniyang lola. Matapos kasi itong maghapon na paglabahin sa isang bahay, ay binayaran ito ng puro expired na chocolate powder drink. Ayon kay Jean, natutuwa pa nga umano ang kaniyang lola dahil sa dami ng ibinigay dito na iniaalok pa nga sa kaniya. Ngunit dahil isang PWD ang kaniyang lola, hindi ito nakakapagsalita, nakababasa at nakakarinig, ay hindi nito alam na lahat ng ibinigay sa kanya ay expired na pala. Dito na nagpa siyang i-post si Jean sa TikTok ang nangyari at dito na rin Naiiyak pa rin ako every time na dumadaan to sa anong FYP. Hindi ko alam kung ano FYP eh. Mga walang puso rooting for you. Achieve those dreams and give your lola a good life. Hoping na buhay pa siya when those days are happening. Tapos si lola willing pa i-share sa'yo without knowing na expired pala. Ang halo-halong reaksyon mula sa netizens. Ang ilan hindi nagdalawang isip na mag-alok ng tulong para sa lola ni Jean. Kaya talagang marami talagang napupukaw ang damdamin sa mga ganito, ano. Kaya ito rin ang kinakapitalize ng iba na manloko kasi alam kasi nating mga Pinoy na hindi natin matitiis yung mga ganitong bagay. Hindi ko sinasabing manloloko ito si Lola, pero may mga ibang content creator kasing ganyan eh. Yung tinatarget yung puso nyo na maawa kayo. Madami dyan.
Sa tabi-tabi, 'di ba naalala niyo yung ano, yung bata na hindi pinanood ng TV? Kahit si Rendon Labrador naantig dun magpapadala din ng TV eh. Tapos nalaman natin na hindi naman pala niya anak 'yon. Tapos gawain niya pala sa TikTok talaga yung magpaawa, 'di ba? Pero ito, hindi natin alam yung nito, yung authenticity nitong istorya na 'to. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, anything can happen sa sa social media eh. Or minsan meron na tayong pinaniniwalaan na isang bagay pero hindi natin alam fake pala. Ako maraming beses na akong nabiktima diyan. Yung mga nako-content ko sa hindi ko sinasabi na na hindi to totoo, inuulit ko ha. Kaya lang maging mapanuri tayo kasi sometimes may mga ganito na na ginawa lang para talagang makagain. 'Di ba? Well, kung totoo man niya na deserve niya naman siguro sa bagay, matanda naman na 'yun nasa video. Maliban na lang kung ginamit siya mismo nung nag-post. Hindi natin alam, no? Kasi yung dala ba? Kayo, hindi ba kayo nadadala na sometimes marami na kayong napanood sa social media na pinag-investan nyo na ng feelings? Tapos at the end of the day, malalaman nyo hindi pala totoo. Or may mga issue na nagalit kayo. Kasi inaakala, madalas yan yung mga sa Facebook, maraming gumagawa ng content na kunyari nag-aaway, 'di ba? Or kunyari may nagreklamo tapos yung pala scripted pala. Kahit ako minsan hindi ko na ma-determine yan. Bigla na lang may mag-PPM sa akin na boss, kilala ko yung nireakan mo, hindi totoo yun, content lang yun. Di ba nakakadismaya? Kahit pa sabihin mo na walang ginawa sa'yo yung nag-content, the fact na, alam mo yun, naulol ka. Kaya sometimes nakakaano na rin nakakadala na rin maniwala sa mga ganito. Pero, let's say granting pero hindi naman accepting. Let's say na for the content itong ginawa nila na to. Ako, agree na rin ako, natulungan na rin. Lola na yan 'di ba? Kahit pa sabihin mong for the content yan, okay na tulungan kasi mahina naman na si Lola matanda na yan Ang nakakabwisit lang yung magfo-for the content yung mga malalakas pa. 'Di ba? Na magpapaawa. Pero ito, lola naman ito Okay lang to. Wala namang problema. Kaya lang kung yan man ay syempre nakakadismaya kung malalaman mo na naman ito ay for the content na naman, 'di ba? Para lang katulad niya, nakakatakot ito yung drop your GCash para matulungan si lola mo. 'Di ba? Ito yung sistema na na inabuso ni, kilala niyo si Eloy? Yung nako-content ni Makagago na nagpanggap pang namatay. Tawa ko ng tawa dun Yung nagpanggap siya namatay, then di umano may kapatid siya na, panoorin niyo yon yung content ni Makagago nung last time. Hindi ko kasi masyadong nasundan yung istorya nun kaya hindi ko kinontent Pero base doon sa pagkakapanood ko, nagsimula siya ganyan, yung mamalimos siya sa social media. Then hanggang sa dumating yung point na nagagalit na siya kung wala magpapadala. 'Di ba? Then biglang sinabi niya namatay daw. Then nung nakahalata yung mga tao na namatay na siya, na hindi naman pala, biglang bumanat siya na may nag-hack daw. Nag-hack yata nung account niya or fake account daw ba yung Pero paano magiging fake account yun? Yung GCash na dinisplay sa'yo. 'Di ba? Paano malalaman yung, sa bagay kung inaano mo, pero anong benefit nung mag-hack sa account mo kung sa GCash mo ipapadala? 'Di ba? Kaya sometimes katulad niyan pag may third party, ako believe ako do sa, mamaya tapusin muna natin, may ginawa ang Milo dito Dahil sa mabilis nitong pag-viral, napanood rin ng kumpanya ng naturang Ay, Milo, sorry. Ovaltine pala, sorry.
Milo. Nalilito kasi ako dyan sa Milo tsaka Ovaltine. drink ang nangyari sa matanda kung kaya ay agad itong nagpadala ng mga produkto para kay Lola. Bukod dito, hindi rin binigo ng netizens na may mabubuting puso si Lola at sa isang post nga ni Jean, makikitang nakapag-grocery na ito mula sa tulong na ipiniabot sa kanya. Una po sa lahat, maraming salamat po kasi sobrang dami po talaga naming nabiling pagkain niya. Yung mga kailangan niya, yung katingko, Ngan, okay yan. Walang problema dyan. Pero yung, yung pera, di ba? Lalo na kung ito meron na kasing experience na ganyan sa ghost hunter, sa ghost hunting community. Ito ay nangyari kay, kanino ba nangyari to? Shoutout Ma'am Joby Ilon, di ba? Ito ay nangyari kay, sino ba yon yung kapatid ng mga kacho to eh. Yung may nililigawan na engkanto. Sino nga ba yon? Si Raymond, di ba tatlo silang magkakapatid, si Henry Ghost TV, yung isa pa, si Kuya Rons, na nabuking, na namimeki, galit na galit din sa akin yun eh. Then si Raymond Cacho, ngayon bagong buhay na yung channel niya eh. Pero ang ginawa ni Raymond noon, meron siyang pinalabas na, na lola din, na nakatira lang daw sa isang maliit na parang bahay, na ganyan na ganito yung ginawa. Hindi ko sinabing nanloko to hindi ito. May ganyan din ginawa, pinakita niya, vinidyohan niya yung lola na nagpaawa siya sa social media na nakatira lang daw yun sa parang maliit na kubo lang, yung as in kasi laki lang ng alam niyo yung public toilet na standalone. Parang ganon, kasi laki lang ng ganon. Ang ginawa niya, nanghingi siya sa GCash din. Then pinapakita niya, ang technique na ginagawa ni Raymond doon. Huwag kang magagalit kasi nakausap ko yung may-ari ng lupa. Yung kubo na sinasabi yung bahay ng lola, yon? Ano lang daw yon? Sa bukid daw nila. Kumbaga, yun ay parang pahingahan lang ng mga trabahador nila. Pinalabas mong bahay. Tama. Nakausap ko yung may-ari ng lupa Kunyari daw yun yung bahay. Pero ang totoo, yung bahay ng mga tauhan nila, lalo na yung lola, maganda daw, may TV pa daw silang pinamimigay. Sila daw yung nagbabayad din pati ng kuryente. Maganda daw ang buhay ng lola. Ang technique ni Raymond, magsasabi siya, ito yung GCash, tulungan natin si lola. Kasama si Ma'am Joby Ilon. Isa siya sa sponsor. Let's say yung ibang sponsor pa si Pedro, si Juan, si Judas. Ang mangyayari, itong mga to magpapadala. Hindi alam ni Ma'am Joby, si Pedro nagpadala na rin. Si Judas nagpadala na, si Juan nagpadala na rin. Isa siya sa nagpadala. So, ang palalabasin ni Raymond, siya shoutout niya, bibilhan niya ng grocery yung lola. I think worth lang yata. Nagtaka si Ma'am Joby kasi 20,000 yung pinadala niya. Kung susumahin niya yung pinabili doon sa lola, isang kaba na bigas, tsaka isang supot na grocery. Then pag isa-shoutout na yung syempre yung mga tumulong ayaw magpabanggit ng pangalan. Kilala na po kung sino kayo. Ito na po yung binigay niyong tulong. Ang feeling tuloy ni Juan, ni Pedro, pera niya yon. Pero hindi nila naiintindihan, nagpadala sila lahat. Ang laki nung naipadala nila, pero yun lang yung tinulong. Akala nila, pera nila yung pinantulong. Pero yun ay bahagi lamang ng nakuhang pera ni Raymond dati. Ganun yung nangyari. Kaya nakakadala to Mas maganda, halimbawa kung may tutulungan, katulad neto, bilib ako doon sa ginawa ng Ovaltine Kung may, tsaka mga netizens, kung may tutulong, direkta mismo doon sa lola. Huwag na ipapadaan kung kani-kanino. Di ba kung gusto nyong tulungan? Kasi sometimes nagagamit sila Hindi may insure. Tsaka kapag tutulong kayo, hingan nyo na resibo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hingan nyo na resibo. Hindi naman sa pagiging makwenta yun Mami-make sure nyo lang na
yung tulong na binigay nyo ay napunta talaga sa dapat puntahan. Kasi marami mapagsamantala sa social media. Isa yan sa nakakabwisit yun, men, na supposed to be yung gusto mong tulong ay mapunta dun sa mismong nangangailangan. 'Di ba? Yung ibang ghost hunter ganyan ginawa, biglang nagtaka nga ako, biglang nag-convert sa sa charity vlog eh. Sila 88 yan, nag-charity vlog yan eh. Nagtataka ako, ghost hunting yung content na napunta sa ganun, sa mga tulong-tulong. Kasi malaki talaga ang dyan eh. Unang-una, walang accountability dyan. Yung mga nagbibigay ng tulong, ikaw na ang bahala dito sa maliit na halaga. Maliit na halaga, 5,000, 10,000. Kasi mga OFW yun eh, na sinwerte sa ibang bansa eh. 'Di ba? Kapag ka sinwerte ka sa ibang bansa, syempre gusto mong magbalik, no? Ng tulong. Mga mababait yung mga kababayan nating OFW, pero sometimes napagsasamantalahan eh. Meron magsasabi, anong pakialam mo? Pera naman namin yun kahit na minsan may nagsabi pa rin kahit na lokohin kami. Hindi eh. Nagiging culture kasi yun. Maaring sa inyo okay lang. Paano do sa mga tao? Kasi yung pera, hindi importante dun yung pera eh. Yung pera, kaya ka nga nagbigay, handa kang mawalan nun. Pero yung fact na ginagago ka, yun ang hindi katanggap-tanggap dun eh. 'Di ba? Kahit kailan hindi mo maibabalik yung panggagago sa'yo eh. Kasi yung pera na binigay mo dun, yun eh, kaya ka nagbigay dun kasi handa ka mawalan. Kaya mong mawalan nun, barya lang sa'yo yun. Pero the fact na pinagpila ka sa Western Union or pinagpadala ka, nagpakahirap ka magpadala, yung pala gagaguhin ka lang pala. Yun ang masakit kasi na part. Akala nila, yung mga ghost hunter, biglang, nung na-booking, biglang, isusoli ko na nga sa'yo yung pera mo para wala ka. Hindi yun eh. Kahit isoli mo yung pera, pero yung tiwala na binigay sa'yo, hindi mo na may ibabalik yun. 'Di ba? Kaya yung mga ganitong bagay, ingat-ingat din. Okay lang siguro kung halimbawa ang naghihingi ng tulong sa KMJS, no? I'm so sure hindi naman kayo pagkakakitaan ng KMJS. 'Di ba? Pero pag yung mga vlogger, ingat din. 'Di ba? Ngayon kung sanay naman kayo na magbigay at sanay naman kayo na lokohin, edi okay lang, bahala kayo. Pero may mga tao na hindi kasi sanay na ganun eh. Na akala nila napupunta yung pera nila sa dapat mapuntahan. 'Di ba? Parang ganito 'yan eh. Ito naging example ko na to dati. May kabarkada kami na hindi makaka-attend ng kasal ng kaklase namin. Kasi wala siyang pambili ng ng damit na gagamitin. So nag-ambagan kami. Ako 500 binigay ko, yung iba pambili ng sapatos kasi nga hindi maganda yung buhay nila. 'Di ba? Syempre hindi kumpleto ang barkada kung hindi siya kasama. So nag-ambagan kami. So nakalikom ng mga 5,000 ganon para maka-attend siya sa kasal. Hindi nagpakita. Nung hindi pumunta. Nalaman namin pinansugal yung yung pera na inana. Yung 500 wala namang kwenta yun eh. Yung naibigay kong 500. Wala namang kwenta yun eh. Kaya nga ako nagbigay, handa akong mawalan nun eh. Pati yung mga kasamahan ko din, kaya nagbigay kasi kaya nilang magbigay talaga. Kaya lang nung nalaman namin na hindi naman dun ginamit yung pera, pinansugal ba o pinambisyo, tapos hindi siya umattend, masakit sa amin yun. Kasi niloko kami nun eh. 'Di ba? Naiintindihan nyo na, hindi yung halaga ng pera ang pinag-uusapan kapag involved na yung ganitong bagay. Nasabi ko lang to kasi laganap ito. Laganap na culture ito sa social media ngayon. Sinasamantala yung pagiging mabuti nyo. Or halimbawa kung may gusto kayong tulungan, ayan, katol, nasabi ko na manghingi kayo na resibo. Hindi naman masama 'yan. Halimbawa, ano ba ang kailangan mo diyan sa tutulungan? Bibilhan po natin siya ng oxygen. Magkano ba oxygen? Hingi ka ng quotation. Tapos pag nanghingi ka ng quotation, padala mo na ng pera. Tapos hingan mo na resibo.
pagka hindi ka binigyan ng resibo, huwag ka nang uulit. Di ba? Yun lang naman yun. Again, hindi lang para sa sarili mo yan. Para din yan sa mga ibang tao na ayaw maloko. Kasi kung ang consent nyo, anong pakialam mo? Pera ko naman yun. Ako naman yung naluloko, hindi naman ikaw. Hindi nga ako. Pero yung mga susunod dyan, sa tingin mo ba kasing mentality mo sila? Meron nga may ganyan din magsalita sa akin noon eh. Yung 'di ba pag yung mag-aalay sa duwende dati. Si Ghost Hunter 18 yata 'yon. Si Solomon na duwende niya inaalaya, nagpapadala ng pera. Ganyan magsalita sa akin nung una eh. O ano naman ngayon, pero nung nalaman niya through AlphaGo 01 na fake pala yung Solomon, siya pa yung number 1 na nagpo-post sa social media na galit eh. 'Di ba? Ay no, hindi yata si Ghost Hunter 18 yun. Katropa yata nila, nila Dongs Hunter. Ibang grupo ng mga Ghost Hunter naman yun. Sa Duwende din, sa ganyan-ganyan din. Diba? Nung nalaman nilang fake yung pinaggagawa, sila pa yung nagalit. Isip-isip ko lang, akala ko ba okay lang sa'yo na maloko ka? Total pera mo naman yun. Tapos ngayon, nung nalaman mo yung katotohanan, na hindi pala totoo yung mas brutal ka pa sa akin magalit. Di ba? Nakikita ko yung mga post niya eh. Nung shinare ko, bigla niyang binura. Anyway, pagpatuloy natin. Medyo natagal ako doon. Hindi, kailangan talaga malaman nyo yun eh. Di ba? Para sa awareness din lang naman. Pero ito dito kay Lola, mukhang okay naman. Kay Lola naman na punta. Tapos yung mga gusto niyang bilhin, damit na bili po talaga namin. Kaya sobrang nagpapasalamat po. Ang video ni Lola Mabuti kung ganyan, yung laging pinapakita, Kayong mga tinutulungan naman, responsibilidad nyo. Kahit hindi hingin ng ng sponsor yung resibo, responsibilidad nyo na ipakita yon. Di ba? Hindi dahil para wala lang talagang masabi. Di ba kasi para naman maramdaman nila na hindi nyo sila niloloko. Yun na yung automatic nyo dapat gawin. Na since tinulungan nila, i-video nyo. 'Di ba? Tama itong ginagawa ni ate. Kahit pa sabihin mo bukal sa kalooban nilang tumulong, hindi na nila kailangan. Ano yun obligasyon mo yun bilang ikaw yung naging tulay para walang masabi. 'Di ba? mayroon na ngayong halos 15 million views sa TikTok at sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ilan sa pagmemensahe kay Jean upang abutan ng tulong ang kaniyang lola. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DSWD! Di ba? Yung mga ganyan lola na yan, dapat yan yung tinutulungan nyo Yung talagang mahina na para magtrabaho sa sarili nila. Hindi yung mga umahon sa imburnal. Pero last question ko bago ako mag-end. Ano bang masarap sa inyo, Ovaltine o Milo? May ongoing debate dyan, di ba? Ako talaga Ovaltine nung bata pa ako. Ovaltine talaga. May lasa ang Milo na parang hindi ko gusto Masarap din naman. Masarap din naman. Pero yung, hindi, siguro ang naging batayan ko dyan, alam niyo yung Chucky na iniinom? Kung ano yung malapit doon ang lasa, yun yung gusto ko. Pero yung Milo or Ovaltine na debate, sa Ovaltine ako. Kasi may lasa yung yun nga sinabi ko na kanina, 'di ba? Pag ininom mo ang Milo, parang mayroon siyang lasa na hindi siya chocolate. Pero in reality, hindi naman talaga chocolate drink ito. Malt ito, 'di ba? Malt siya, pang-energize to, 'di ba? Tama. Tama ba? Parang energy drink to, di ba? Kaya nga ang mga endorser nito, mga athlete Pero kung pasarapan, Ovaltine ako. Smooth inumin ng Ovaltine Pag walang mahanapan ng Chucky dati noon. Yan ang pinapabili ko kasi probinsya kami noon Limitado ang pwede mong bilhin noon yung Ovaltine. Pero pag Milo ang binili, ayoko. Hindi
sa panlasa. Kayo, nagkaroon pa nga ng vitamins yan, di ba? Yung Ovaltinis ba yun? Yung parang candy. Tama ba? Tapos masarap pang gawing yan, yung ice candy. Di ba? Kumpara doon sa Milo. Kaya lang, mas sumikat ang Milo eh. Ano siya eh, mas sikat yung Milo kumpara Ovaltine eh. Parang laban niya ng McDonald's at Jollibee dati, di ba? Anyway, so yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.